Tanong ko lang po, ano po bang nangyari noong September 3, no? I believe mag-isa lang daw yung anak niyo sa condo unit nang gumuho ang kisame. Pakikwento nga po, no? Paano niyo nalaman ang insidente at ano po ang nangyari dito? Go ahead. Mga September 3, mga 3 past 3 ng hapon, tumawag ang anak ko sa akin sa telepono. Nagulat ako dahil umiiyak, nanginginig ang boses niya sa takot. Naku. Hindi siya makapagsalita. Ang tanong ko lang, anak, anong nangyari? Mama, bumagsak po ang ceiling ng kondo habang nasa loob ako nag-aaral. Yung anak ko po, hindi naman athletic. Medyo may pagkalampa physically yung bata. Nung tumawag po siya sa akin bilang isang ina, ang tanong ko lang kaagad, nasaktan ka ba, anak? May sugat ka ba? Anong nangyari? Yung mga admin nasaan? Ang guards nasaan? Sino tumulong sa'yo? Iyak lang siya ng iyak, Sir Oscar. So ako bilang isang ina, wala akong nagawa kundi tumakbo ka agad kami mag-asawa, buhat Imos Cavite, tumakbo ka agad kami dito, pa Maynila, para sa kluluhan alamin kung ano yung nangyari sa anak namin. Laking dismay ako, Sir Oscar, nang pagbukas ko ng pinto ng kondo, yumakap ka agad sa akin yung anak ko, nanginginig. Natatakot siya dahil gahibla lang yung pagitan ng pintuan sa pagbagsak ng ceiling. Nangyari yan habang nandito siya, nagre-review para sa bar exam. Kaya siya nakahiwalay sa amin. Okay. Nung oras na yon, nung nakita ko yung loob ng kondo, laking dismay ako po kasi ang laki ng bilib ko sa developer nito. May unang developer po kasi na hindi nagtagumpay sa pagtatayo nito. Hindi po ako sumama sa pagdedemanda para sa developer na yon. Dahil yung sumunod na developer po ay malaki ang bilib ko dahil malaking pangalan sa industriya. So naniwala po ako. Binayaran ko po kung ano po yung hinihingi nila. Kung magkano, bumayad po kami, hindi naman po birong pera ang ibinayad dito. Dugot pawis po ang pinupuhunan ng bawat unit owner o ng mga tenants na rumerenta dito. May kanya-kanya kasing dahilan naman kung bakit nandito tayo. Ang sa akin lang po, sana lang nakikita natin yung safety, hinihingi po namin yung safety, yung andito kami para mag-aral, andito kami para malapit sa trabaho. Sana lang yung developer po, siguraduhin naman yung safety ng mga titira. Hindi naman po hayop pa nakatira sa loob, tao po eh. Lalo yung anak ko po. Bawat ina, alam nila yan, damdamin ng isang ina kung ano para sa anak. Lalo't malayo sa'yo na akala mo nag-aaral. Paano po kung hindi nakatakbo yung anak ko at nabagsakan? Ano po ang gagawin? Wala na? Paano ko malalaman kung hindi siya nakatawag sa akin? Bilang isang ina, siguro po, o bilang isang magulang, nararamdaman nyo. Nung hapon yun po, tumawag po ako sa admin. Kasama ang palad, ayaw niya pong sagutin ang tawag ko. Wala akong nagawa, kundi ipadala sa kanya yung larawan ng bumagsak na ceiling at itanong sa kanya bilang isang ama, kung ang anak mo ang naandyan, ano gagawin mo kung nabagsakan ng kisame na yan? Siguro, Sir Oscar, kahit ikaw nararamdaman mo yung damdamin ng isang magulang para sa anak, lalo't wala namang ibang gusto ang anak ko kundi mag-review. Tahimik na lugar. Okay.